Kapag kinalog ninyo, umaalog na, sira ng headset. At ito nga pala yung ating bearing na ipapalit sa kanya. Yung steerer tube niya is may thread, ganito po ang headset na gagamitin ninyo doon. So ayan mga checkmate, ito yung videos kung paano po magpalit ng bearing ng ating headset threaded na steerer tube. Ito po yung threaded na sinasabi ko sa inyo na ginagamitan ng ating headset na, yung headset niyan. At ibig sabihin, pagka ang tinidor nyo po is yung steerer tube niya is may thread, ganito po ang headset na gagamitin niyo doon. So ito madalas nyo makikita sa mga vintage, mga cranker na bike, yung mga suklot na bike, mga old school na bike. Ganito ang mga steerer tube nun at ganito ang headset na ginagamit. So ayan, simulan ko na po. At ito nga pala yung ating bearing na ipapalit sa kanya. Ayan. Alaman nyo ang bike ninyo na sira ang headset kapag ito ay kumakalog na. Uno. Pansinin nyo, ayan, may uga. Ayan. And then, kapag kinalog ninyo, umaalog na, sira ng headset. Pero ito, obvious na talagang sira na siya kasi nakita niyo yung lagayan ng crown. Ayan o, nakalabas na doon sa ating headset. Yung pinakang lagayan ng bearing. So, sira talaga siya kasi ubos na yung bearing ngayon. Umiikot na lang siya sa pamagitan ng tinidor, yung banggaan lang nila. Pero maingay na siya. Yeah. Gamitan natin ng isa kasi masisira ito. Yan, itong ginamit natin. Ayaw ko ipagpwersa yung ating wrench na isa kasi masisira. Hindi yun pang ganito na magmalakas. Yan, ginamitan ko lang siya ng open wrench o close wrench na extender. Yan. Mahigpit kasi yan. Tagal kasi hindi nabubuksan. Ayan. Then, pag naman napaikot nyo na yan, mabilis na lang yan. Ayan. Yeah. Kapag naangat nyo na, huwag nyo sasagarin, no? Kapag umangat na ng ganyan, ayan. Kahit hindi na martilyo, kahit ito lang, papaluin nyo pababa para umayos yung lock sa loob. Yun. Bumaba siya, di ba? So, may ikot na natin yan. Then, tanggalin muna natin yung lock ng ating brake dito sa unahan kasi sasama yan. Then, hilahin na natin. Yan. Yan, hilak. So, iba ang lock kasi nito. Nakita niyo yung lock niya. So, hindi ko na siya tatanggalin kasi mahirapan lang tayo. Papalit lang naman tayo ng bearing, yun lang naman ang intention natin dito. Yan. Kailangan mong palasin itong lock sa ibabaw. Ito yung gagamitin natin. Yan. Ikot na ba? Yan. So, yan. Ito yung request ng ating isang follower na hindi ko na siya makita sa So, pasensya na. Hindi na kita makita sa message. Malayo na kasi. And then, pag may basket, ayan, tatanggalin natin yan. Hugutin natin. Ayan. Whoops. Pasensya na, maingay. Hindi natin ito palabas para sumama tong lock. May lock din yan sa ibabaw. Huwag nyo kakalimutan yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabit, no? Hindi ko lang matanda kung may videos na ako na itong ginawa. Kaya lang ginawa ko na lang yung nag-request kasi baka kailangan niyang mapanood ito. Yung kanyang bike is vintage na rin o old school. So may mga gumagamit pa rin hanggang ngayon ito kasi ito naman is talagang quality rin naman. Hindi basta siya na sisira din. Ayan. Ito yung isang lock. Ayan. So, kasabay na siya natanggal. And then, sunod natin. Ayan. Hugutin na natin yung tinidor. Ayan. Yung tinidor, hilahin na natin palabas. Ayan. So as you can see, nakita niyo yung bearing. Ayan, yung crown, wasak na. O, kaya siya kumakalog. Pero pag pinabayaan niyo ganyan yan, ang masisira dyan is yung ating steerer tube. Pag pinabayaan natin yan, nasira, ang sisirain yung ating steerer tube. Ito. Magkakadamage siya, and then katagalan, magugulat na lang kayo bigla na lang siyang babagsak or mapuputol dun sa inyong bike. So napakadelikado na hinahayaan yung sira ang bearing yan. So ayan, linisin natin and then palitan natin ng bagong bearing. So ayan, isprayhan natin para malinis. Babad ng konti, then punas. After nating malinis, itong ating bearing, ito yung ipapalit nating bearing, natanggal ng kusa yung ating papalitan. Ito, ang lagay nito is patihaya, hindi pa ganon. Ayan. Pag ganon, taob yan, pataob, mali. Masisira ang bearing ninyo and then hindi yan iikot dun sa ating bike. Matigas, iliko. Dapat ang lagay niyan is pag ganon. Patihaya. Ayan. Then, ipasok nyo na dun sa ating frame. Bago natin ipasok sa frame, simply apply natin ang grasa. Ito yung grasa, hindi ko na siya ilalagay sa bearing, dito ko na lang ilalagay sa ating frame. Ayan. Ito, goods pa to. Hindi pa to sira, kaya itong ilalim lang ating papalitan. Ayan. Pasok na natin yung tinidor. Make sure lang na yung ating bearing is maayos pagka naikabit natin. Ayan, pasok natin.
Oops. Yung ating bearing ay ingatan. Yan. Yan. Yung bearing, sure nyo na hindi nakatabingi. Naka-eksakto siya dun sa ating headset. Yan ito. May sumobra dito, lagay na natin dito. So ayan, ganyan lang ang pagpapalit ng headset kapag kumakalog. Hindi nyo kailangang bumili ng panibagong headset. Bibilihin nyo lang is bearing. Malaking gastos kapag nagpalit kayo ng headset. Kasi ang bibilihin ninyo, bukod sa bearing, isang set. Ang sira lang kadalasan ng ating bike o ng headset is yung bearing, hindi yung buong headset. May kanal yan dyan, kakapain mo kasi meron yan parang singsing gano'n. Yan. Then, sunod na natin yung, huwag natin kakalimutan, kung tayo ay may basket muna, yung sa basket muna, and then ito. Yan. Then, hawakan lang natin, pasok na natin yung lock, itong lock ng ating headset. Yan, ganyan lang. Simpleng-simple lang. So, kung kayo walang basket, syempre, hindi nyo na kailangang unahin pa yan. Dire-diretso na. Yan. Habang inihigpitan ninyo, ayan, gagalawin niyo yung tinidor. Ayan. Checkin niyo kung matigas ba, makunat. Kapag kumunat, iwagan nyo to. Pero kapag hindi pa makunat, medyo maluwag pa, higpitan nyo pa. Ayan. Okay. Tapos kakalugin niyo yung tinidor. Gaganunin niyo. Kapag wala ng kalog, katulad nito, wala ng kalog, goods na yan. Yung lock, ayan o. Pag hinigpitan ko yan sa taas, gagano yung mag-iiwas. Kaya humihigpit yan dun. Natin to. Yan lang. Okay lang kahit wala kang ganito, no? Basta yung alin lang na magkakasya yung ating ano. Yan. Ikutin nyo lang hanggat sa humigpit siya. Pag humigpit na yan, ibig sabihin kumagat na yung lock dun sa loob. So be sure na talagang ito mahigpit. Kasi ito lang yung nagpapatibay dun sa inyong manubela at saka dun sa tinidor. Yan. Kapag maluwag yan, possible kang bumaliktad or sumunod. Pag lumiko ka, diretso yung gulong pero hindi ka lumiliko. Ganun lang. So ayan, pag na-sure natin, straight na yung manubela dun sa ating gulong, nakadiretso na, hindi na tabingi, higpitan na natin. Yan. Habang hinihila mo yan, lalo yung humihigpit dun sa loob kasi bumubuka yung bakal. Yan, okay. So ito hindi ko ginagamit pang higpit kasi pwedeng malos thread to. Ito pang ano lang yung beginner, yung una pa lang, and then pag mahigpit na, gagamitan mo na ng buo na alin. So ayan, ito siya. Gagamitan na natin ng puwersa. Ayan. Ayan. Ingat ka din dito, pag sobrang higpit, pwedeng malustred yung ating allen lock ng stem. Ayan. Ay, okay. So, ayan. So, ayan. Ganun lang, no? Yung pagpapalit ng bearing sa ating mga threaded type na stereo tube. So, ayan. Huwag tayong magpapalit agad ng headset. Ang papalitan lang natin lagi, bearing. Kaya yung iba, malaki yung expenses, malaki yung maintenance. Kasi bumibili lagi ng bagong headset na set. Hindi. Ang papalitan natin is yung bearing. Yung bearing kasi nagkakahalaga lang ng piso ang isa. 2 piso, 5 piso. O halimbawa, 5 piso isa, 2, 10 piso. Mabigat pa ba yun? 10 piso lang. Kaya sa bumili ka ng bagong headset, 180 pesos kung makakamura ka sa iba. Eh di, humanap ka na lang ng bearing at palitan mo. Napakarami naman ito at sa aking available din yan. No? So ayan, ganyan lang. Tungan ko yung nag-request ng ganito, no? Mapanood mo sana to para na sa ganon is hindi ka na magpagawa. Sa labas, ikaw na mismo yung gumawa ng ating maluwag na umaalog na headset. So yung headset niya is yung pambata. So kayang-kaya niya nang gawin yan. Allen at saka gabi, yan. 2 lang ang gagamitin mo and then grasa para sa ano. So thank you and sana natulungan kita doon sa problema mo.